Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay April 23, 2023, ikatlong linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa mga gawa ng mga apostol, chapter 2, verses 14, and then verses 22 to 33. Noong araw ng Pentecostes, tumayo si Pedro at ang 11 apostol at nagsalita siya ng malakas. Mga kababayan at mga naninirahan sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang aking sasabihin. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatutunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan at mga tandang ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila. Alam ninyo ito, sapagkat lahat ay naganap sa gitna ninyo. Ngunit ang taong ito na ibinigay sa inyo ayon sa pasya at pagkaalam ng Diyos sa mula't mula pa, ay ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga makasalanan. Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos at pinalaya sa kapangyarihan ng kamatayan. Hindi ito maaaring mamayani sa kanya, gaya ng sinabi ni David. Nakita ko na laging nasa tabi ko ang Panginoon. Siya'y kasama ko, kaya't hindi ako matitigatin. Dahil dito nagalak ang puso ko at umawit sa tuwa ang aking dila at ang katawan ko'y nahihimlay na may pag-asa. Sapagkat ang kaluluwa ko'y di mo pababayaan sa daigdig ng mga patay at hindi mo itutulot na mabulok ang iyong banal. Itinuro mo sa akin ang mga landasin patungo sa buhay dahil sa ikaw ang kasama ko. Ako'y mapupuspos ng kagalakan. Mga kapatid, masasabi ko sa inyo ng tiyakan na ang patriarkang si David ay namatay at inilibing. Naririto ang kanyang libingan hanggang ngayon. Siya'y propeta at nalalaman niya ang pangako sa kanya ng Diyos na magiging haring tulad niya ang isa sa kanyang mga inapo. Ang muling pagkabuhay ng Mesiyas ang nakita at hinulaan ni David ng kanyang sabihin, hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay at hindi itinulot na mabulok ang kanyang katawan. Itong si Jesus ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa bagay na ito. Nang itaas siya sa kanan ng Diyos, tinanggap niya sa kanyang Ama ang ipinangakong Espiritu Santo at ito'y kanyang ipinagkaloob sa amin, tulad ng inyong nakikita at naririnig ngayon. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ikatlong linggo na ng pagdiriwang natin ng Pasko ng Pagkabuhay. At ngayon po sa ating unang pagbasa ay narinig natin yung katapangan na taglay ni Pedro at ng 11 apostol para magsalita sa harapan ng maraming tao, no? Yung dating pabugso-bugso o yung dating walang alam sa mga salita ng Diyos, sa mga sulat sa mga propeta, ngayon ay si Pedro at ang kanyang mga alagad ay namumuno o nangunguna sa pagpapahayag ng kanila pong naranasan mismo kay Kristo. Ito yung pinaka-core, no? Pinaka-sentro ng ating pananampalataya na si Kristo ay namatay at si Kristo ay muling nabuhay. Kung walang pagkabuhay, kumbaga mababaliwala ang lahat ng mga ipinahayag ng mga propeta. No? At ito yung tandaan po natin, no? Ito ang pinaka-sentro ng ating pananampalataya. Kumbaga, dahil dito, no, dito nagsimula at dito nagpapatuloy ang ating pong katatagan, no, ang ating pananampalataya na kahit ano pang mangyari, kahit anong pagpapahirap o anong problema ang dumating, ay ito yung sinasampalatayanan natin, no, na si Kristo ay nag-alay ng kanyang buhay kahit na po ito ay ipinahintulot na mangyari, na maranasan niya ang lahat ng ito dahil na rin siyempre sa pag-ibig. No? At siyempre ang pag-ibig na ito naman ang talagang nagbibigay ng kalakasan sa
sa mga alagad na maging matapang sa pagpapahayag ng mabuting balita. Talagang kung dito, no, maraming po pwedeng mangyari, maaari silang questionin, maaari silang batuhin o kaya naman ay pagalitan ng todo dahil nasa kanilang ipinahayag at yung pagkamatay pa ni Kristo ay itinasa o kumbaga ipinaalala din na dahil sa kanilang mga naging desisyon kung kaya naparatangan ng o naparusahan ng kamatayan si Kristo. Pero sabi nga po, ang lahat naman ng ito, kahit na sa tingin natin na si Kristo ay namatay, pero siya po ay hindi hinayaan ng Diyos na mabulok o kaya talagang mamatay, kundi gaya ng lahat ng sinabi, siya po ay muling binuhay ng Diyos. Bilang patunay, no, ng katapatan at pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nawa ang diwa ng Pasko ng Pagkabuhay ay magbigay sa atin ng lakas at huwag tayong matakot na harapin ang ating mga kamatayan dahil may pag-asa tayong muli tayong bubuhayin sa pamamagitan ni Kristo. Hindi po, sa mapagpalang araw sa inyo.